Kontrolado na nga ba ng mga makakaliwa, ng komunista, ng National Democratic Front ang takbo ng politika sa Pilipinas? Ito po si Attorney Michael Perario. Pag-usapan natin yan. Kamakailan lamang, lumabas na naman ito si Attorney Chrissy Conti. At sinasabi niya na mga susunod na mga dadamputin, kasunod ni Senator Bato, ay mga general, sila Danao, sina Albayalde, at mga naging hepe ng kapulisan dito sa Pilipinas. At sinasabi niya nito, parang tuwang-tuwa siya sa kanyang sarili. At dito makikita ninyo na sa pamamagitan ng ICC, ang mga makakaliwang grupo, dahil si Attorney Conti ay kasama po sa mga abogado ng National Democratic Front at ng mga Communist Party of the Philippines, at identified sila bilang mga makakaliwang grupo. Sila rin ang mga abogado na nagre-representa di umano sa mga complainant dito sa ICC. Sa pamamagitan ng ICC ngayon, nakikita ninyo na ang mga makakaliwang grupo ay nakapasok na sa ating gobyerno, control ng gobyerno sa pamamagitan ng pag-iimpluwensya ng ICC na mag-issue ng mga warrant of arrest. Bakit pwedeng ma-impluwensya ang ICC? Tandaan po ninyo, ang ICC ay nasa Netherlands. At dito po nakabase noon ang head ng CPP at ang NDF na si Joma Sison. At dito siya na-exile. At malawak po ang network nila dito sa Netherlands. Kaya hindi po malayo na isipin na dito sa Netherlands ay marami silang may impluwensya dyan para dito sa kaso. Kaya iyan ang pinili nila na venue. Hindi po totoo yung dahil hindi daw gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Malaking kalokohan po yun. Pinili yan specifically sapagkat naririyan ang control ng National Democratic Front, ng mga makakaliwang grupo. Bakit naman papayag ang pamahalaan? Actually, hindi naman pumayag ang pamahalaan. Nung una nga, sinasabi ni Bongbong Marcos, hindi nila bibigyan ng anumang pagkilala ang warrant na i-issue ng ICC. Pero bakit ngayon ay pumapayag siya? Because of political convenience. Ang akala ni Marcos sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan dito sa mga makakaliwang grupo ay makokontrol nila si Duterte and therefore panalo na sila. Ang di nila alam, they are the ones who are playing into the hands of these leftist organizations. Ito mga makakaliwang mga grupo ang nagpapaikot sa kanilang lahat. At dahil sa kanilang pagkaganid, sa kanilang pagnanais na ma-shutdown ng mga Duterte, yayakapin nila at hihimurin nila pati ang pawi sa kilikili ng mga demonyo. Makamtan lang nila kung ano ang nais nila para manatili sa kapangyarihan. But the Communist Party has always been about creating chaos. Kung natatandaan po ninyo, yung Plaza Miranda bombing ay ginamit po ng mga CPP-NPA, at inamin naman po ito ng CPP-NPA na sila ang may pakana ng Plaza Miranda bombing. At sa documentary noon, inaamin nila na kaya nila ito ginawa ay para magkaroon ng dissent, magkaroon ng kaguluhan sa bayan, at lalong ang mga tao ay mag-aklas laban kay Marcos. At gusto nga nila na si Marcos ay mag-astang diktador. Gusto nilang magdeklara ng martial law si Marcos kasi para magkaroon ng kaguluhan at lalong lumakas ang kilusan. Ang alam nila, lalakas ang kilusan kapag lumabas ang pagiging diktador lalo ni Marcos. Ito kasi ang prinsipyo sa komunismo and Marxism. Ang tawag po dito yung dialectics of materialism, na kung saan ang pagbabago daw ay nakakamtan mo lamang sa pamamagitan ng conflict. Kung walang conflict, walang pagbabago. Kaya kailangan magkaroon muna ng isang masidhing kaguluhan bago sila papasok. At dito ay makikita ninyo bakit sinusuportahan nila itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi sila sumasalungat kay Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Yung mga kaalyado nila sa Kongreso, ng mga komunista, mga NPA, yung mga nagre-recruit ng mga kabataan para armahan at makipaglaban sa mga sundalo, sila ngayon ang nagkukubli kay Marcos. Bakit nila ito ginagawa? Well,
Kailangan nila ng villain, ng anti-hero at balang araw sila ang lalaban dito kay Marcos. Kailangan nilang mag-create ng chaos sa lipunan. Kailangan nilang magkaroon ng kaguluhan at para doon pumasok ang kanilang adhikain. Sa pamamagitan nitong ICC, ang ginagawa nila ngayon ay nakakaganti sila sa mga militar, nakakaganti sila sa mga pulis, sa mga kaaway nila noon, kagaya ng mga Duterte. They were almost shut down sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kahit ang mga party list noon ng mga makakaliwa ay hindi nananalo, hindi nakakapasok. Ngayon, punong-puno ng mga NPA ang Kongreso sa pamamagitan ng mga party list representation na yan. Binaboy na nila ang ating Kongreso at ang party list system. Ang nangyayari ngayon sa pamamagitan ng party list, may pera na sila, nabibigyan sila ng mga ayuda, may mga malemeleta pa, pagkatapos ang pera na yan, ginagamit nila sa pakikidigma laban sa pamahalaan. At ganyan nila namamanipula ang sitwasyon natin sa kasalukuyan. At sa tingin ninyo, ang ating bang mga kapulisan, ang mga military, hindi napupuna ito. Hindi kaya nila alam kung ano nangyayari. Alam nila kung ano ang banta na dala nitong mga pagpasok ng komunista na ito at sila nagdidikta ngayon sa pamamagitan ng ICC kung sinong mga Pilipino ang huhulihin at dadakpin. Ito ay isang pagtataksil sa soberanya at kalayaan at sa kapwa Pilipino. Kaya sa tingin ko, mayroon ng sumisidhing paggulo sa ating lipunan. At ang ating administrasyon sa kasalukuyan, dahil sa kanilang pagnanais na manatili sa kapangyarihan, hindi na nila napapansin kung anong tunay na nangyayari sa atin. Pinagkakanulo nila ang interes ng bayan, di bali magkaroon ng kaguluhan, ng digmaan, ng gera, basta lamang manatili sila sa kapangyarihan. Pero hindi po natin iyan papayagan sapagkat ang mga Pilipino sawang-sawa na sa mga kagaya nyo. Sawang-sawa na kami sa droga, sawang-sawa na kami sa komunismo, sawang-sawa na kami sa mga magnanakaw. Kaya ang mga iskumbro, tatayo, lalaban sa inyo. Kasi kaming lahat naririto, kami nagmamasid. Pero kami rin ay nakikilahok at patuloy na nagsisipag-aral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.